Problem number 9 na tayo sa natin, coefficient in linear into variable. So I think na ay 10 problem lang yung gagawin ko sa coefficient in linear into variable dahil napakarami kung 20 na lang yung gagawin natin. So i-10 na lang natin yung problem sa coefficient in linear into variable. So okay na yung ganung karaming problem kumpara sa iba na 3 problem to 2 problem lang yung ginagawa sa coefficient in linear into variable, no? So medyo marami-rami na yung 10 problem natin. So, ang problem number 9 natin is x plus 2y minus 1 dx minus 2x plus y minus 5 dy equivalent of 0. So, kung kagaya ng sinasabi natin sa mga previous topic natin, kailangan po is tignan natin yung problem. Kung ito ba coefficient in linear into variable, which is yung line of intersecting or parallel line, no? So, ibig sabihin, kailangan po natin input yung mga equation 1 and equation 2. So, the equation 1 is ito. The equation 2 is ito naman. So, kung ito ba intersecting, kailangan mong kunin yung point of intersecting nila. Diba? Kung saan sila nag-intersect, no? So, kung parallel naman, wala tayong problema kasi atakin na lang natin by homogeneous. So, kailangan ilagay muna natin yung x plus 2y minus 1 is equivalent of 0. So, yung isa is 2x plus y minus 5 is equivalent of 0. So, kung titignan po natin yung equation 1 pati equation 2 natin is, ito siya, hindi siya parallel line. Kasi magkakaiba po yung coefficient nila, di ba? So, ito 1, ito 2, ito 2, ito naman 1. So, magkaiba po. So, ibig sabihin lang po, kailangan po natin kunin yung, yung point of intersecting. So, para makuha natin ito, kailangan natin mag-multiply sa equation 2 ng what? Negative 2. So, sir, bakit negative 2? Kasi kailangan natin tanggalin, kasi kapag multiply tayo ng negative 2, matatanggal yung y, di ba? Matatanggal natin yung y. So, kailangan natin mag-multiply ng negative 2. So, negative 2, try natin, negative 2. Magiging x to the 4, x, tama? Negative 4. So, dito magiging what? Dito magiging, dito, plus 2y, then dito magiging negative 2y, tama? So, dito magiging negative 10. Magiging positive 10 yan. Yan, equivalent of 0 is equivalent of 0. Matatanggal na yung, pag in-unfold yan, pag sinamap mo, positive x to negative 4x is equivalent of negative 3x, tama? So, ito magiging 0 na, kasi positive 2y to negative 2, negative y, 0. Then, ito, negative 1 to positive 10 is equivalent of positive 9, is equivalent of 0. So, i-transpose mo lang yung 9, magiging 3x is equivalent of negative 9. So, divide both sides by negative 3. Ang x mo is what? Ang x mo is positive 3. No? So, ibig sabihin po, ang value po ng x natin is positive 3. So, ang gawin mo, yung x mo, i-substitute mo dun sa equation 1. So, positive 3 plus 2y minus 1 is equivalent of 0. So, 2y is equivalent, transpose mo ito, magiging positive 1. Then, ito magiging negative 3. So, negative 1 to positive 1 to negative 3 is equivalent of positive 2. Negative 2. Wait lang. Negative 2, tama. So, ang y po natin is equivalent of negative 1. Diba? So, yan po yung point of intersecting natin, which is yung h, k, which is yung yung 1, yung 3, negative 1. So, yan po yung gagamitin natin sa substitution method natin. So, burahin natin yun. Burahin natin ito. Kasi masyadong humahaba yung yung problem. So, the problem number 9 natin is what? Kailangan natin gamitan ng substitution method kasi isa po siyang linear, no? Yung coefficient in two variable. So, let x is equivalent of u plus 1, no? So, u plus 1, hindi pala u plus 1, u plus h. So, ang h mo is yung 3, kaya u plus 3. u plus 3. So, dito, magiging what? Y equivalent of b plus k. So, ang k mo is negative 1, kaya b minus 1. So, differentiate mo yan, dx and du, tama? So, dito magiging dy equivalent of db, tama? So, differentiate lang natin. So, differentiate natin yan. So, gagamitin natin substitution ito. So, ito, x plus 2y. So, ano ba yung x mo? X mo is u plus 3. So, u plus 3. Tama? So, dito, plus 2y. Ano ba yung y mo? Ang y mo is b minus 1. So, b minus 1. b minus 1 yan. Then, dito, another negative 1. So, dx. Ang dx mo is du. Kaya du na lang dito. Then, dito, magiging 2x, which is yung u plus 3. Then, plus y. Ang y po natin is b minus 1. b minus 1. Minus 5.
So, dy. Ang dy po natin dito is db. db is equivalent of 0. So, simplify natin yan. U plus 3, 2 times b, and 2 times negative 2, magiging 2b to negative 2. To negative 1, tama? du. And dito magiging 2u to positive 6, tama? Plus b minus 1 minus 5, tama? db is equivalent of 0. So, kung titingnan natin ang problem dito, positive 3. So, negative 2 to negative 1, negative 3. Negative 3 to positive 3 is 0. Kaya dito, u plus 2b na lang, no? du. So, dito naman, minus yun. Dito naman is positive 6, negative 1 to negative 5, negative 6. Negative 6 to positive 6 is 0. Kaya ang matira dito is 2u plus b. 2u plus b. db equivalent to 0. So, kapag ganyan na, ina-attack na natin yun by homogeneous, no? So, ibig sabihin na po nag-homogeneous na tayo dyan. So, ilit natin yung u and bg. Then, dito, du. Then, bdg plus gdb. So, gamitin natin yung substitution. Ano na nito? U. So, bg yan. Plus 2b. Multiply by du. Ang du mo is ito. Yung bdg plus gdu. Tama? gdu. So, dito, ano may natira? Minus 2u. Anong u mo? Yung bg. So, bg na lang dito. So, dito, plus b. So, db. So, ang gawin lang natin dito, lahat ng db, i-distribute natin. Then, ililipat natin ito, i-combine natin. Then, lahat naman ng dg, isi-separate natin para sa separable variable. So, unahin natin yung dg, no? Yung bdg, multiply sa bg, magiging b squared g. Tama? So, bdg multiply sa 2b, magiging positive 2b squared dg. So, dito, isi-separate na natin yung kay gdu, no? Isi-separate natin yung kay gdu dito sa loob, no? So, kailangan, ang gawin mo muna natin, bago natin i-separate yan, is i-distribute natin yung negative dito. So, mamaya i-distribute natin, pero unahin natin ito. So, gdb multiply bg is magiging bg squared, tama? So, gdb multiply by 2b, magiging positive 2bg. So, dito, multiply mo dito, negative times negative 2b, magiging 2bg. Then, dito, magiging negative b, db. So, i-combine natin yung mga like terms dito. Then, dito, mamaya na lang. So, b squared g plus 2b. Gusto ko sana i-factor, pero mamaya na lang. dg plus, ito, ano yung mga, ito, tanggalin natin kasi positive 2bg to negative 2bg. So, natira dito is bg squared. So, negative b. So, yan po yung gagamitin natin si parabol variable. So, ito, ipapactor natin yung b squared. Dito naman, b na lang. So, b squared by g plus 2, tama? dg. Then, dito, b na lang. Then, g squared minus 1. So, divide both side by what? Divide natin by b squared and g minus 1. So, yan. So, pag dinivide natin yan, ang ano na ito is doon na lang sa ano. Doon natin. So, ang makuha natin dito, pag dinivide natin ito, magiging g plus 2 dg all over ito. Yung g squared minus 1. Di ba? Then, dito magiging plus db na lang all over b is equivalent of 0. So, yan po yung integral natin. So, yan. So, titignan po natin yung problem. Ano ba yung ano natin dito? Kasi ito, g squared minus 1. So, pwede natin gawin itong binomial, no? Pag maging binomial, partial fraction na agad. Di ba? So, dito, binomial natin. Urayin natin ito. So, binomial tayo. I-binomial natin yan. So, ito magiging integral of g plus 2. Then, pag binomial natin ito, magiging what? Magiging g plus 1 and g minus 1. Then, dito, magiging a all over what? All over g plus 1. Sana alam niyo na yung ganito, di ba?
partial fraction sa integration. So, g minus 1. G minus 1. Kasi bago kayo mag-differential equation, dumaan muna kayo sa partial, di ba? Partial sa integral calculus niyo, dumaan kayo sa partial fraction. So, yan. So, paano ba natin kinukuha ito? Yung A at B natin. So, minumultiply natin yan by LCD. Yung G minus 1, yung G plus 1, and Z minus 1, di ba? So, dito magiging G plus 2 na lang. Kasi may eliminate ito. Pag minultiply mo ito, dito, matatanggal ito. Kasi madidivide yan, di ba? So, dito magiging A all over. Ang matatanggal dito yung G plus 1. Kaya dito, G minus 1. And dito naman magiging B at G plus 1. Yan. So, let G natin is what? Let G is equivalent of, anong gagamitan natin na let G? So, itry natin negative 1. Negative 1. So, negative 1, lahat ng G, lagyan mo na negative 1 plus 2, equivalent of A, to the negative 1 to negative 1, kasi G minus 1, so negative 1 yung G mo, na nilet mo, plus B, to negative 1 to positive 1. So, ito matatanggal, kasi magiging 0. Kasi negative 1 to positive 1, 0. 0 times B is 0. Kaya dito, magiging negative 1 to plus 2, magiging 1. Dito, negative 1 to negative 1, negative 2. Multiply sa A, magiging negative 2A. So, divide both side by 2. Negative 2, magiging A mo is equivalent of negative 1/2. Tama? So, paano naman yung B? So, itry natin yung B. So, itry natin yung B. Dito. Try natin. So, try natin yung B na positive 1. So, 1. Lahat ng G mo, papalitan mo ng 1. So, 1 plus 2, dito, equivalent of A. Then, dito, 1 minus 1. Di ba? So, plus B, and 1 plus 1. Tama? So, dito, magiging 0 na. Kasi 1 minus 1, 0. 0 times A, 0. So, 1 plus 1 is 2. So, 1 plus 2 is 3. Di ba? 2 plus B is magiging 2B. So, divide both side by 2. The letter B mo is equivalent of 3/2. Tama? So, yan po yung value nito. So, balikan natin yung problem dito. So, kanina, nakuha na natin ito. So, wala na ito. Wala tayong pakialam dito. Wala na yan. Dito na lang. So, ito, papalitan mo yung letter A ng, pati yung letter B. Papalitan natin ng negative 1/2. Di ba? Then, dito, magiging 3/2 over 2. So, ano yung kanina dito? So, yung natin. Di ba kanina meron dyan dB all over B. So, pag meron ditong dB all over B. Yan, di ba? So, kanina. So, yan. Pag in-integrate natin yan, i-add mo lang ito. Operation lang yun sila. So, pag in-integrate natin ito, magiging ln of B yan. So, ito, magiging what? Ito, magiging negative 1/2. Negative, magiging negative na pala ito. Kasi negative yung 1/2 mo, di ba? So, negative 1/2 ln of G plus 1. Pero dito, magiging ito siya, magiging i-try mo, magiging negative, try daw natin i-gamitin na substitutes na positive pa rin na makuha natin dyan. So, positive 3/2 all over ln pala, ln of G minus 1. Kasi akala ko na 1 minus G. Kasi kung 1 minus G yan, gagamit tayo ng substitution, which is magiging negative yung 3/2 mo. So, dahil G, mas known na yung G sa negative 1, positive yung 3/2. So, yan. So, yan. So, yan po yung nakuha natin So, balikan natin yung substitution sa homogeneous kasi kailangan po natin ibalik yan by homogeneous. So, bago natin ibalik by homogeneous, ang gagawin natin dito is eliminate natin yung 2 na nasa denominator, di ba? So, gawin natin, multiply tayo by 2. So, dito magiging 2, ln of B, then dito, ln of G plus 1, then plus 3, ln of G minus 1. Tama? Minus 1. So, anong gagawin natin dyan? So, gagamit tayo ng properties of logarithm. Kung titingnan natin dito, magiging, ito, i-add natin yung lahat ng, kasi kung i-convert natin ng properties of logarithm ito, kailangan, ito yung ln of B sa positive ln, di ba? So, ito, magiging ln of B squared. Di ba, pag positive na dalawang ln, di ba, multiplication yan. So, mag-multiply sa Z minus 1 all over sa ito, kasi negative. So, magiging all over niya ito, yung G plus 1, di ba? Magiging all over niya yung G plus 1. Equivalent of C. So, anong gagawin natin? So, i-eliminate lang natin by ganito. So, dito, ang material lang dito is yung B squared G minus 1 all over G plus 1. Di ba? Equivalent of C. So, anong gagawin natin dyan?
So, simple lang. Ang gagawin po natin dyan is i-ano natin, i-simplify natin. So, kailangan natin tanggalin yung denominator, di ba? So, burahin natin yung dito, pati doon. Kasi wala na tayo, nakuha na natin yung homogeneous. Kasi ang magpapatuloy na dito, yung coefficient o substitution natin. So, yan. So, i-try natin. So, dito, eliminate natin by g plus 1. So, para matanggal ito, kaya matira dito, b squared g minus 1. Tama? So, dito magiging c multiply by g plus 1. Kasi multiply mo dito, then multiply mo naman dito, madi-divide dito. So, anong gagawin natin dyan? So, tignan natin. Ito, b squared. B squared yan. So, hindi pala, mayroon pala 3 ln dito. So, magiging properties niya yun. Magiging 3 dito. Hindi ko pala nagamit yung properties of exponential doon. So, di ba, meron tayong kanina na 3 ln. Di ba? So, by properties of logarithm, kailangan tataas yung exponent. So, katulad nung b, katulad nung 2 ln of b, tumaas yung b squared. So, ito kasi 3 ln of g minus 1 yan. So, itataas mo yung 3, then matatanggal yung ln. So, parang ganun. So, meron yung 3. Nakalimutan ko. So, anong gagawin natin dyan? So, i-isolate natin yung problem. So, dito, mag-try tayo mag-multiply by b. So, b. So, magiging ito, b times b squared, magiging b cube, tama? So, b cube na yan by z minus 1 cube. So, yan. So, dito magiging what? Ito, magiging multiply na dito. So, magiging bg and plus b, tama? So, yan. Ito, c ito. So, ito, ang gawin mo dito, i-simplify mo by algebra. So, ito, alam mo na naka-cube din ito. Kaya isahan mo na lang siya, gawin mo siyang whole. So, gawin mo siyang ganito, b, g, minus b. Minus, gawin natin minus 1. Gawin natin ganito, minus 1. So, cube root yan. So, same lang naman ito. Kasi ito, pareho kasi yung exponent nito. So, pareho lang yung exponent nito kasi. So, inilagay na lang natin dito. Kasi kapag sinimplify natin ito, ganito rin, babalik din siya dito. So, dito, magiging, ano ito siya, c, b, g, plus b. Yan. So, anong gagawin natin dito? So, babalikan natin yung, ano natin. So, babalikan natin yung homogeneous. So, kung natatandaan natin, ano ba yung homogeneous na ginamit natin? So, ang ginamit yung homogeneous kanina, u equal to bg. Di ba? U equal to bg. So, dito, bg. Gumamit kayo kanina sir ng u equivalent of bg sa homogeneous. So, kung yan po yung bg, ito po yung bg. Ang value po ng bg is u. Kaya papalitan mo ito ng u minus 1. Tama? Cube root. Then dito, magiging bg mo dito is u na lang plus b. Tama? So, anong gagawin natin dyan? So, tapos na si homogeneous. Magpapatuloy si coefficient linear into variable. So, ano yung kay coefficient? Ang coefficient sir is yung substitution. So, kailangan natin makuha yung value ng u kasi u ito. Then, makuha natin yung value ng b kasi meron tayong b. So, ang value ng u is equivalent of x minus 3. Then, dito, ang value ng b is equivalent of y plus 1. So, ito, i-isolate natin. Ito, tignan nito. U, ano ba yung u natin? Sir, x minus 3. X minus 3 and minus 1 dito. Minus 1. So, cube yan. Di ba? So, ano pa yung next natin? So, dito, try lang natin, wala bang naiwan dito? So, di ba nag-multiply tayo ng b dito? B naging bg. Tama, b times b, meron palang b dito. Maging b dito, hindi 1. Kasi ano pala yan, di ba? Nag-distribute tayo kanina. Ito, b times bg is bg. So, b times negative b is negative b. So, dito, ano yung b mo? Ang b mo, sir, is y plus 1. So, multiply by y plus 1. Then, bago cube root. Dito, bago cube. So, equivalent of c to u. Ano ba yung u mo? U plus b. So, u plus b. So, x minus 3 plus y plus 1. Yan. So, simplify natin. So, ito magiging x minus 3. I-distribute mo yung negative. Negative times y, negative y. Negative times 1, negative 1. So, negative y to negative 1. Cube root. Equivalent of c. X minus 3 plus y plus 1. So, ano ba yung masisimplify natin dyan? Tignan natin. So, ito, negative 1 to negative 1, negative 3 to negative 1, negative 4, di ba? So, x minus y, gawin mong standard. So, magiging negative 4. 3 na lang, di ba? So, dito, negative 3 to positive 1 is
negative 2. Kaya gawin mong x plus y, gawin mong standard form, magiging negative 2. Yan. So, ito na po yung sagot sa problem. Number 9 natin sa coefficient linear into variable.